Isa na namang legit loan application yung pag-usapan natin ngayon sa video na to mga kautang dahil pagkatapos kong nag-submit dito ng personal information or pagkatapos kong nag-apply dito ay 10,000 agad yung credit limit na binigay sa akin at nakita ko pa no based on my experience dito na 30 days to pay at sa loob yan ng 4 terms mga kautang. So, ibig sabihin, installment raw ang loan application na to. Hello mga kautang! Welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. At yan yung pag-usapan natin ngayon sa video na to, no, kung legit nga bang ganito yung makuha ko, kung magkano nga ba yung possible na ma-receive ko dito sa 10,000, kailan siya babayaran talaga, magkano yung payment ko dito sa loan application na to, or magkano yung ibalik ko sa halagang 10,000 pesos. Pero bago yan mga kautang, no, thank you so much dahil nakabalik na ako, no. Matagal-tagal akong hindi nakapagawa ng video kasi nga sobrang ang dami kong ginagawa. Nagkataon pa na nagkasakit, magano-ganon. So ngayon is fully healed na talaga mga kautang and back to reality na tayo. At nga pala, sa video na to, mamimigay ako ng 5 katao na tig 100 pesos GCash. Ngayon lang to mga kautang, no? Pambili nyo ng tinapay. Ayan. At ito na yung ating first lucky winner sa video na to. Congratulations! Meron ka ng 100 pesos GCash para maklaim. I-message na ako sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews, or mag-Viber na sa akin kasama ang screenshot nito dito sa Viber na makita ngayon dito sa screen. So, eto na. Hindi na natin masyadong papahabain pa muna yung intro, no? Umutang ako recently dito kay Peso Loan. Yes, mga kautang, no? Si Peso Loan is legit na nagpapautang. Ang daming na-approve dito. Ito ay under ni Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation, which is ito ay nakasec registered at ito po talaga ay nasa listahan ng mga recorded online lending platforms dito sa Pilipinas. At ito rin po ay submitting entities, accessing entities sa CIC mga kautang, no? So, napaka-secured ng loan application na to, pero hindi ibig sabihin nun na okay ng utangan, dapat mag-base din talaga tayo sa interest rate. Kahit naka-sec registered man yan, naka-list, naka-submitting, naka-accessing entities man yan, dapat sa loan details, sa interest rate tayo magbase para isipin natin kung talaga nga bang makapagbayad tayo, kung swak nga ba to sa atin bago tayo uutang dito. So, eto na nga mga kautang, no. Sa video na to, nag-install ako, nag-download ako, nag-apply ako personally dito kay Peso Loan. At dito nga po, kailangan nilang i-access yung SMS natin, yung phone and device natin, yung camera, yung data usage, yung battery capacity, yung Wi-Fi network data natin, yung mga installed applications sa phones natin, and other information kailangan niyang i-access. Then, pagbunga dito mga kautang, no, is 100,000 talaga agad yung makita na credit limit dito. Kailangan natin maglagay ng ating personal contact number, no, yung active contact number natin. And then, mga kautang, sabi dito, allow Peso Loan to send notification. So, kailangan natin yang ila-allow. Then, dito agad tayo sa kanilang personal information. So, mag-select lang kayo dyan kung sa ano yung trabaho nyo dito kasi nanghihingi agad siya ng work information sa susunod. And then, mga kautang, pwede po dito yung housewife, yung contract employee, yung mga unemployed, yung retail worker, no? Yung mga teacher, yung mga factory staff, ang dami, no? Pwede students, pwede sa lahat ang loan application na to. Ang nanghihingi lamang po ng 3 contact person. At pagkatapos dyan, proceed tayo sa valid IDs na pwede. So, pwede po yung national ID, driver's license, UMID, PhilHealth card, and
Teen ID. Yung may mga thumbs up, yan yung mga highly recommended na IDs na pwede mong gamitin dito. So, akalain nyo si PhilHealth ID at si Teen ID ay nasa pasama sa kanilang highly recommended IDs. At may other options pa naman like passport, pag-ibig, voters ID, PRC, postal ID, SSS card, and ISID mga kautang. At eto na mga kautang, may paano pa sila dyan, may pa-scam alert pa dyan, no? Pesolon reminds you to always be vigilant about various online scam and protect your personal data. So, kailangan natin yang i-allow yung I'm fully aware of scam. And then mga kautang, eto na, congrats! Nagbigay na siya ng evaluation. And then, ito na yung sabi ko, 10,000 talaga mga kautang ha, yung offer dito. And alam nyo mga kautang, no, nung ako ay nag-apply dito, literal, ako naman talaga ang nag-apply dito. Ginamit ko lang yung ID ng husband ko. Nung ako, yung binigay sa akin is 1,000 lang talaga. But sinubukan kong gamitin yung info ng husband ko dito, 10,000 yung binigay. At mga kautang, 30 days at 4 times yung sinabi dito, no. At ito na nga, pagka-click ko dito ng loan details, yung loan amount talaga daw is 10,000. Yung receive mo raw dito is 10,000. Tapos meron total fees na 1,000 pesos. At mga kautang, first installment dito, no, is 2,740, 2,750, 2,750, and 2,750. So mga kautang, yan 2,750 na yan, i-times natin yan into 4 is 11,000. So ibig sabihin dito, no, 11,000 yung ibabalik sa 10,000 na utang. So, napakababa ng interest rate, napakababa ni peso loan mga kautang, no? At dito na tayo, nag-select na nga ako dito ng bank or disbursement pay, no? Pwede e-wallet and pwede bank. At sabi na dito, your loan application was successfully submitted. At eto na nga, nagka-pending na, nag-antay na lang ako ng result dito, no? Pero mga kautang, sad to say, na-decline po ako dito or na-decline pa rin yung husband ko, info ng husband ko dito kay peso loan. Hindi talaga siya na-approve and ako, hindi talaga ako na-approve dito mga kautang. Kaya, no? At naghanap ako doon. Naghanap ako mga kautang doon sa Google Play Store, no, ng mga reviews. Possible na baka may makita ako doon, nagbigay ng details talaga ng pagkautang, magkaano nga ba talaga, kung legit nga ba na buo no yung na-receive nila dito kay peso loan. Pero wala ako nakita mga kautang, wala ako nakita na bigay kung gaano nga ba kalaki yung kaltas dito, no. Kaya kung kayo dyan mga kautang, meron kayong experience kay peso loan, comment down below dito sa video na to para mapasali kayo sa ating mga susunod na mga giveaways. Dahil bago ko tapusin, ipa-flash ko muna yung 2 lucky winners kayo dito, no. Congratulations kayo na ang pangatlong lucky natin kasi may first na tayo doon, second and third lucky winner ng tig 100 pesos GCash. So mag-comment kayo para sa susunod na video, nandun yung names niyo at mapasali kayo sa aking pa-daily GCash giveaway. So ito na, balik tayo kay peso loan and magbibigay ako ng update dito. Baka malay ko sa susunod ay ma-approve ako dito sa loan application na to. And mga kautang, speaking sa other alternatives natin, kung kagaya nyo ako na hindi na-approve kay peso loan, which is malaki magbigay ng pautang talaga, may mga alternatives tayo na apply direct website, no need to install, no need to download mga kautang, makikita po sa pen comment section ng video na to. But hindi ibig sabihin yan na utangan nyo, no, wag. Please, research pa rin bago umutang sa kahit anumang loan application. And speaking always sa bank personal loan, legit po yan na bangko, legit na nagpapautang ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, all applications submitted is subject for bank approval. Bago ako magtatapos, ito na yung ating 4th lucky winners and 5th lucky winners ng tig 100 pesos GCash. I-claim nyo na agad mga kautang sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews, or sa aking Viber na makikita yung Viber numbers dito sa screen, or sa aking TikTok account na Usapang Utang with Clarice. Once again, this is Clarice. Ayan yung number 1 pala utang. Dahil utang is life. Bye 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 mga kautang.